there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Kaya't tumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Lindsay! Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal ko ang Lindsay. Ako nga po pala si Ira. 32 years old at kasalukuyang engaged sa isang lalaki na 40 years old na. We've been together for 6 long years. Engaged na po kami at 3 buwan na po. Magkasama po kami noong pandemya at tinuloy-tuloy lang po namin ang aming relasyon simula noon. We started from the bottom at ngayon kami pa rin. Maayos naman ang buhay naming dalawa. Masaya. Pareho po kaming nagtatrabaho. Simula pa lang sa umpisa, Lindsay, alam ko na meron na siyang anak. 13 years old na babae. He's always been honest about it. Na-appreciate ko naman yun. Yun nga lang, kaming dalawa, wala naman kaming anak. Everything was okay. Dati, pinupuntahan pa namin yung ex niya. Kahit pa nung pumunta na sila sa norte, kinikita pa rin namin yung kanilang anak. Again, our relationship was fine. Not until
tumira na sa amin yung bata para mag-aral. Kailangan ko pong aminin, sobrang linis ko pong babae pagdating sa bahay. I keep the house spotless. Nagluluto ako ng pagkain. Nilalabhan ko yung mga damit nila. And I make sure na nakukuha nung anak niya yung lahat ng kanyang kailangan. Again, I do everything for the daughter. And then one day, bigla na lang akong nagising sa katotohanan. Kasambahay lang ba ako dito? Kasi nagsimula na yung pakiramdam ko na hindi ako na-appreciate ng fiancé ko. And so simula nun, tinuruan ko na yung bata kung paano gumawa sa bahay. Responsibilities, kumbaga. Mga simple chores like sweeping the floor, washing her clothes, at paglilinis ng kanyang sariling kwarto. Pero kasi spoiled siya eh. Every time I ask her to help, nagdadabog. Nagwawala. Kailangan 4 na beses mo siyang sabihan para lang gumalaw siya. Wala siyang ibang ginawa kundi mag-cellphone 24/7. Alam ko rin kung anong mga plano niya kasi once na nag-login siya sa kanyang account, nakikita ko na ang kanyang activities. So yes, alam ko kapag nagsisinungaling yung bata. Tinry na rin po naming i-limit yung oras niya sa cellphone because lagi na lang siyang puyat. Simula po nun, hindi na kami nagkasundo ng aking fiancé. Simula nung pinakailaman ko yung pagse-cellphone ng bata. Lagi na kaming nag-aaway tungkol dun sa anak niya. Simula sa sigawan, nagiging seryosong usapan. Tinry naman namin na isa walang bahala kung ano yung nangyayari. Sinabi niya rin sa akin na kakausapin niya yung anak niya. Pero wala namang nagbabago. And so now, pagod ako. I feel drained. Hindi ko alam kung tama ba pero sinabi ko dun sa mapapangasawa ko na baka pwede. Baka lang pwede. Bumalik na yung bata doon sa nanay niya. Hindi ko na siya masikmura eh. Tinatawag niya akong witch. Minumura niya ako. At nandun na kasi ako sa point na kapag nandyan yung bata, nilalak ko yung pinto ng kwarto namin para lang hindi ko siya makita. Sa tuwing nakikipag-usap ako sa kanya, Lindsay, I get frustrated. At lagi na lang akong nagagalit sa kanya. DJ Lindsay, sinimula na po namin yung mga preparations para sa kasal namin. Nagbayad na rin kami sa mga suppliers at na-secure na rin yung date ng kasal. Pero ngayon, I'm not even sure kung gusto ko pang ipagpatuloy yung kasal namin. I don't know if I'm ready for the responsibility of being a stepmother. Hindi ko alam kung ready ba ako para sa commitment na ito. Pakiramdam ko kasi, hindi umaayon ang sitwasyon at ang panahon.
parang unti-unti na akong nauubos. And all because of his daughter. Unfair ba ako? Mali ba ako kung tatanungin ko siya kung sino ang mas pipiliin niya sa aming dalawa? Mali ba ako kung tatanungin ko pa siya pero alam ko naman kung anong magiging sagot niya? Hirap na ako, DJ Lindsay. Itutuloy ko pa ba yung kasal? O wag muna? Patuloy ko bang pipiliin na makisama doon sa bata? O mananahimik na lang ako? O baka naman this time, kailangan kong ipaglaban yung sarili ko. Muli, ako si Ira. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hello! Pangga-oras natin sa Bangkaplongan. Check your time. 19 Camboy! Nakaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:19 on the clock. Pangga, syempre naman tayo pa rin po ang estasyong same. Pero... Iba! Pangga, we are number 1. 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Energy! Good morning sa lahat ng mga pangga natin na nakaka-relate kay Ira. Mahirap naman talaga, no? Well, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mahirap, lalo na kung ang karelasyon mo ay meron pong anak. Kasi yung iba talagang happily ever after naman sila. Wow! Masaya naman sila. In fairness, conforme lang din talaga sa ugali at saka sa ugali ninyong dalawa, nung stepmother at saka nung stepdaughter. No? Conforme talaga. At saka nasa ano yan nandun sa lalaki kung paano niya ayusin. Pero bago ang lahat, syempre, it's your time to shine, guys. Pwede kayo mag-send in ng inyong mga comments at babasahin natin yan on the air dito po sa Lihim ng Liham. How to find us? We're so easy to spot. Mahal ko pangga ko, baby ko. Hanapin niyo lang po kami. Facebook.com/EnergyFM1067. That's EnergyFM1067. At hanapin mo yung live. Tapos, makikita mo doon yung comment section. Doon ka mag-comment. Mahal ko pangga ko, baby ko. Ha? Para naman magkaunawaan po tayo. At syempre, magkabistuhan ng mga pananaw sa buhay, 'di ba? Mahal ko, we are Lihim ng Liham at syempre naman basahin po natin yung comments dito. Wait lang, naglo-load pa. Ang sabi dito, ito na nga lang gagamitin ko. Oo, nakakagamitin. Ang hirap talaga kapag medyo, ayan, ang taas ng expectations. Sabi ni Love Ko Meiji, hiwalayan mo na yan. Sabi ni Merlin, hiwalayan mo na yan, Eme, haha. Ate, masasabi ko lang, mahirap kalaban ng anak. Yun lang po talaga. Sabi ni Belly, good morning, beautiful Lindsay. Sabi ni Snowflake, sender, don't pity yourself. Ganyang edad is in critical age. Ika nga, teenager na yan and kids nowadays are different. Kuhanin mo ang kanyang loob. Be patient with her and it's a new environment for both of you kasi. So you have to learn each other's ways. Sabi naman po dito ni Ate Feli ulit, you sender, mahirap kalaban ng anak. Piliin mo muna yung sarili mo. Mahirap yung sitwasyon na ganyan. Sabi naman ni Ate Yoli, naku Ira, sabihin mo sa partner mo ang ginagawa ng anak mo sa'yo o ng anak niya sa'yo. Ngayon, kung kakampihan niya yung anak, di hiwalayan mo na kesa pakasalan mo pa.
Sabi naman ni Arch, ang mga anak sa una can be a source of stress for couples. Dapat kasi klaro kayo sa isa't isa pagdating sa pagpapalaki ng bata. Have that conversation prior to getting married. Totoo naman. Sabi naman ni Chard, siguro magiging mali sa part na papipiliin mo siya between you and yung kanyang anak. Pero maniniwala ako na kung mahal na mahal ka talaga ng magiging asawa mo, makakaisip mismo yung lalaki ng maayos na paraan at magandang solusyon para sa lahat. Wow! Totoo naman. At sabi ba dito ng iba, good morning po madam. Good morning kay Darwin, kay sino po yung mga nandito? Yan, yung mga nandyan. Dami nyo dyan I-comment mo kung anong masasabi mo, mahal ko, tapos basahin natin yan on the air. Sabi dito, siguro magiging... sabi dito, wag mo subukang papiliin sender, masasaktan ka lamang. Siguro, kung ako yung tatanungin ninyo, malamang, sino pa bang tatanungin ninyo? Programa natin to, lihim ng liham, alangan naman. Naniniwala ako na may pagkakataon talaga na dahil sa sobrang stressed ka na at nandun ka na sa boiling point mo, mapapapili mo talaga yung partner mo. Sino ba? Ako yung anak. Hindi naman masamang papiliin, pero dapat maging handa ka sa kung anong magiging sagot niya sa'yo. Diba? Dapat handa yung loob mo. Kasi normal yan yung tipong hindi mag-go sa ways mo yung mga bagay-bagay. Kasi syempre, ikaw yung stepmother, ikaw yung fiancé, tapos syempre, ina-expect mo na yung anak susunod sa'yo. Pero, syempre, dahil 13 years old na siya, nandyan yung pagiging rebelde pa minsan-minsan pag alam ng bata na, teka lang, hindi ito yung nanay ko hindi ito yung kasama ng tatay ko dapat dapat ang kasama ng tatay ko, yung wife niya, which is yung nanay ko, yung mother ko by blood. Diba? Ang swerte na lang talaga ng mga stepmom and stepdad na hindi nagpapakita ng sunga yung bata kapag kayo yung kasama. Dahil, alam mo yun, tanggap nila na, okay, iba na yung partner ng nanay ko, iba na yung partner ng tatay ko. Wow! Kaya, ine-expect naman natin na mas stress talaga yung bata. At minsan, pinapakita nila yan sa ways na pagre-rebelde, pagsusungit, pagtatantrums, pagwawala, ganyan. At minsan nga yung iba, diba, talagang sinasabi nila, I don't like you, you're not my mom! Ganyan. Yung sa totoo lang, ganyan sila. But anywho, ayun nga, kung papipiliin mo siya, kung talaga nandun ka na sa point na it's me or your daughter or nothing at all. Alam mo yun, kapag nandyan ka na sa part na yan, go, papiliin mo. Pero dapat maging handa ka nga kung anong maririnig mong sagot, di ba? Kasi once pinapili mo siya at hindi pumabor sa'yo yung maging sagot niya, joke's on you, di ba? Wow! Pero kasi, bilang stepmom, alam mo kasi na ito yung responsibilities mo, ito yung mga kailangan mong gawin para dun sa bata. So, dahil mahal na mahal mo yung partner mo, ibubuhos mo lahat. Yung pag-aaruga, yung pag-maintain dun sa bata, 'di ba? Pagtuturo sa kanya ng mga magagandang leksyon, 'di ba? Pero may sarili kasing ugali Diba? Iba pa rin tao yan Iba pa rin yung pagpapalaki sa kanya. Iba pa yung isip niyang tumatakbo sa kanya. Diba? May sarili siyang personality, may sarili siyang attitude, plus environment pa. Diba? Sabi dito, wag mo nang ituloy, baka lalo kayong hindi magkaanak. By the way, ano pang name ng laundry shop na pinagpapalaundryhan mo? Teka lang, mag-move on muna tayo sa laundry. Tumunta tayo sa problema natin. Oo nga, mahirap nga talaga yan. So, ako, hindi naman, ang hirap niyan kasi nakapagbayad na kayo ng supplier. Sasabihin ng iba, naku, wag mong pakasalan, wag mo na ituloy. Pero kasi iba kapag nandyan ka na sa actual, yung nabayaran mo na lahat, na save the date na, diba? Ako, kung ako yung tatanungin mo, pag-isipan mong mabuti at mag-usap kayong malala nung asawa mo kung paano yung gagawin ninyong dalawa doon sa bata, lalong-lalo na. Kasi syempre maiintindihan din naman ng asawa mo na teka lang, ikakasal kami. Dapat siguro yung bata doon muna sa nanay niya kasi nag-interfere siya doon sa mga dapat mangyari, sa preparations, di ba? Kasi nasa stress yung misis ko, di ba? Yung magiging misis ko. So I'm sure, hindi naman siguro magiging kabawasan sa kabaitan mo kung i-ask mo yung husband-to-be mo, yung partner mo to, baka naman pwedeng doon muna yung anak mo sa nanay mo kasi baby or mahal or honey, my love so sweet. Nahihirapan kasi ako mag-prepare para sa wedding natin. Baka pwedeng doon muna si Chambanes sa nanay niya. O magsama muna sila ng nanay niya at huwag nang bumalik sana. Charot lang. Pero kung kaya mong sabihin nyo ng medyo, alam mo yon, may patama, di ba? Pwede naman.
Diba? So, there. Sabihin mo sa asawa mo kung ano talaga yung tumatakbo sa isip mo. Once and for all. Kasi dapat this time around, kahit papano, dapat priority ka na niya. Hindi nga kahit papano priority ka din niya. Kasi ikaw yung partner. Lalo na kung nararamdaman mo na lang na parang nagiging kasambahay ka na lang, nagiging helper ka na lang. 'Di ba? Parang hindi na-appreciate yung binibigay mong effort, yung pagpapaganda ng buhay ng anak mo. 'Di ba? Hindi mo naman anak yan kung tutuusin Pwede mo siyang pabayaan kung medyo maldita ka lang talaga. Hindi naman kita anak. Bakit kita aayusin? O diyan ka lang sa room mo, bahala ka. May pagkain diyan sa ref, magluto ka kung gusto mo. 'Di ba? Pero dahil nga mabuti kang babae, mabuti kang nanay to be or Mrs. to be, syempre kung sino yung mahal ng asawa mo, mahal mo rin lalo pa at daughter niya yun. Diba? So, mag-usap kayong dalawa at kung kaya mo talaga, kausapin mo din yung nanay. Diba? Sabihin mo sa kanya kung ano nagiging attitude ng anak niya, baka makatulong yung nanay. Diba? And kausapin mo yung anak. And alam mo, ang root nitong lahat na to is yung pagmamahal mo din doon sa fiancé mo, diba? So, naniniwala ako na wala namang hindi masosolve kapag pagmamahal ang pinairal ninyong dalawa. Happy wife, happy life. So, dapat pagmamahal pa rin ang mag-reign sa inyong dalawa. Siguro yung mga yan, challenges lang yan. Pero malalang challenge yan para sa'yo. Challenge sa pagmamahal mo doon sa magiging asawa mo at doon sa relasyon ninyong dalawa. Wow! Diba? Mag-usap kayong dalawa. At again, kung papipiliin mo siya, kung ganyan, yun talaga yung magiging desisyon mo, dapat handa yung dibdib mo sa kung anong isasagot niya. Kasi pwedeng masaktan ka sa magiging sagot or pwede rin namang maging masaya ka dahil baka piliin ka. Ngunit, hindi natin alam. Desisyon niya ng magiging asawa mo. Sabi dito ni Justin, wash out po. Good morning, DJ Lindsay. Babati naman po sa pamilya Eugenio and Bumagat, watching from Barangay Kalumpang, Marikina City. Sabi pa dito, na-recover ba ang missing laundry? Oo, na-recover na. Wow! Mas mga hindi pa nakarinig sa mga kwentuhan namin kanina ni Toby. Ito na nga yung nangyari. Punta tayo sa laundry ko, ano ba? Kasi nga, hindi ko alam na yung laundry pala. Di, totoo nga na dineliver na sa bahay namin yung laundry. Ito na nga mga pangga. Pagka-deliver, merong isang laundry shop na nag-deliver din nung laundry naman ng kapatid ko. Okay, so akala nila itong laundry, yung laundry ko, for pick up din, hindi man lang sila nagtanong. So, pinick up nila yung laundry ko, tapos winash-wash ulit nila, nakakaloka. So, yung malinis na laundry ko, dahil i-deliver na nga, malinis na siya, maayos na siya, na-i-fold na siya, nilabhan ulit nung kabilang laundry shop. Kaya nawala for a while yung aking laundry. Inintay ko pa ng ilang araw. Ilang araw ko hindi nakita yun. Sabado pa yung deliver. Anong araw na kahapon? Kahapon ko lang na-realize na, teka lang, wala pa yung mga damit ko Diba? So, hinugasan ulit, nilabhan ulit, tapos, so 2 beses po nalabhan yung laundry. Wow! Sobrang linis na niya, nakakaloko. Mas malinis pa siya sa akin. Diba? So, yun. Yun pala, may ibang make-up na laundry shop. Yun po ang kwento doon sa aking mga labada. Nakakalokan. Ay, nako. So, yun na nga. Ira, sana maging maayos po, no, yung kalagayan dyan. At alam ko naman, mahal na mahal mo yung partner mo. Mahal na mahal mo rin yung anak niya. Again, walang bagay na hindi masasolve. Walang problema na hindi masasolve kung pagmamahal ang paiiralin natin. Diba? Wow! Oo. Ay nako, mahal ko, pangga ko, baby ko. It's 9:31 on the clock. Mahirap naman talaga yung sitwasyon, but I hope you recover from this tulad ng pag-recover ko sa aking laundry. Diba? Tayo pa rin pong istasyong same, pero Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy!